Hello, Aries. So, kumusta na ang ating live sa 2 weeks na to, no? Titingnan natin kung ano ang mga energy na nakapalibot sa'yo para tong sneak peek sa pwedeng mangyari, no? Para makapaghanda ka rin at makagawa ka ng informed decisions na, no? Gagamitin natin ang Celtic Cross para sa buong life areas mo, sa love life, career, at financial, no? So, tatandaan po, no? This is general reading, no? Kunin mo lang yung ano man ang nag-resonate sa'yo. Ikaw pa rin ang maghahawak ng gulong ng iyong palad. No? So, medyo magtakip lang po. Medyo malakas po ito, no? Thank you so much. Mag-cleanse lang tayo. Okay, so ang reading natin ngayon is para sa iyo, Aries, October 1 to 14 tayo, no? So magtakip lang po ng tenga at medyo maingay siya, no? Medyo malakas. Yeah, every Friday po ano tayo, no? Nag-cleanse. Ayan, ang mga cards. So, ayan, thank you so much for coming. So, Aries, itong yung October 1 to 14, no? Okay, Aries, so meron kang temperance, and ang yung challenge is 8 of Swords. Ten of Chalice, recent customer. 4 of Chalice in reverse. Six of Chalice in reverse. Meron ka ritong justice, no? And then you have also King of Chalice. And then the Fool. The Hermit. And Ten of Wands. Ayan. So, tatandaan nyo lang po na this is general reading, no?
kunin mo lang yung ano ang nagre-resonate sa'yo. Remember na ikaw pa rin ang may hawak ng gulong ng iyong buhay, Aris, no? So, okay. So, nakikita mo, ang challenge mo is Eight of Swords and you have the Temperance dito, no? So, ang present na situations mo rito is Temperance, no? At ang challenge mo, you have the Eight of Swords dito na. And ang past mo o ang sabihin natin ang nakaraan, no? Is Ten of Cups dito or Ten of Chalice. And itong recent past mo, you have the Four of Chalice. And ang iyong higher goal or ang conscious mind mo, no? Six of Chalice in reverse. And you have the Justice, ang iyong near future, paparating sa'yo. And ito kung sino ka anak, no? Itong King of Chalice, or sabihin natin, ito yung pananaw mo or yung attitude mo, nak, no? And then, this is the Fool. Ang iyong, sabihin natin, yung external influence, yung nasa kapaligiran mo. And then, Aris, meron ka rin dito, yung hopes and fear mo, and which is Hermit, no? And Ten of Wands ang pinaka-outcome mo. No? And then we have the guidance also rito, reconciliation. Sa anak ko, gustong-gusto niya yan, no? At express your love. No? So, kung nakikita mo dito, nak, so ito yung nakikita natin ang balance and moderations din. Sabihin natin, ito yung paghahanap din ng tamang timpla or pagsama-sama ng magkakasalungat na aspeto ng buhay. No? So nakikita natin, we've seen some balance and harmony sa sa'yo, no, nak? And then, itong Eight of Swords na to, ito yung sabihin natin, feeling trap ka or stuck ka. And this is also a self-imposed na restrictions at negative thinking din. So parang tingin mo hindi ka na makakalabas dito sa isang sitwasyon, no? Hindi mo nakita may mga puwang pwede kang lumusot para makan. Or sabihin din natin nakapiring ang mata mo kaya hindi ka makalabas diyan. Ito rin sinasabi natin na pilit na iniiwasan ng isang sitwasyon, ang matagal ng sitwasyon, pilit na iniiwasan mo, Aris. No? Ngayon, are you ready na? I-face na ba yan? Kumbaga ito pinakahamon mo na tanggalin na yung piring at lumusot na sa mga puwang na yan. No? May mga puwang dyan na feeling mo na hindi ka makakalabas. Kumbaga yung challenge mo is lumusot sa puwang na yan. No? At tanggalin ang piring sa mata, no? Na lumabas sa pagiging trap o sabihin natin is yung magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo, no? Yan ang hamon mo na. And then yung meron ka rin dito na Ten of Chalice actually. Ito yung sabi natin na yung nakaraan na pundasyon mo, no? Ito yung sinasabi na sabihin natin emotional fulfillment. This is also family, happiness, at lasting joy and contentment. No, maaring nakikita natin na ang iyong pundasyon is sabihin natin you have got a happy family also, no? Or sabihin natin ang sandigan mo is pamilya din. Or sabihin natin ito rin yung sabihin natin na you are longing for ano na ginawan mo actually nagigre-ready ka na para sa pamilya mo, no? Kumbaga, meron ka ng pundasyon din na para magsimula ng iyong family. And then you also have here the chalice nak, no? So itong chalice na to, Four of Chalice na naka-reverse ka, no? Pag itong naka-reverse actually, ito yung recent past mo, ito yung parang sabihin natin papasikip na nakaraan or ito yung nakikita natin na pag-alis at pagiging bored, no? Or contented. Ibig sabihin pag naka-reverse to, ready nang tanggapin ang mga bagong blessing at opportunity. No? Kasi napakaganda ng iyong emotional fulfillment dito. May emotional fulfillment ka rito sa Ten of Cups. Nagsimula ka na eh. You made some foundations already and this is very strong because this is emotional fulfillment, family happiness, at kasama na yun. Ito yung lasting joy na sinasabi and contentment, no? So, and you are getting ready, no?
ibig sabihin, pag alis mo sa being trapped dito sa Eight of Swords, no? Pag alis mo sa pagiging burden, or sabihin natin, ready ka nang tanggapin ang bagong blessing at opportunities. Kumbaga, you are getting all the opportunities na dumarating sa iyo o mga alok sa iyo, lalo na sa trabaho at sa iyong pinansyal, o may nag-offer din ng love sa iyo, no? Na medyo dati ini-snub mo, ngayon parang napagtuunan mo siya ng pansin, no? Parang ready ka na rin sa pag-ibig, ang sabi nito. And then, meron ka rin dito yung parang pinaka-conscious mind mo or yung higher goal mo, which is the Six of Chalice naka-reverse. Ito rin yung sinasabi na pag-move on mula sa past, no? Ito rin yung pag-iwas sa nostalgia or pag-focus sa kasalukuyang future. You may be still actually thinking ang mga toxic na nangyari sa'yo. So, you need to let go of that energy, no? Kagaya niyan, no? Kagaya nito, no? Hindi basta na inopen mo sa bagong opportunity ang sarili mo, but you need to release it, no? Para lang pumasok ka ng trabaho na andiyan pa rin yung sama ng loob mo, no? So, that's why nakikita mo ang Six of Chalice is reverse. Okay, and then nakikita mo rin dito, justice, no? Ito yung sabi natin na fairness, legal matter, no? Ito yung paparating sa iyo, no? At katotohanan. Nakikita natin lahat ng gagawin mo is you will gonna be justified sa October 1 to 14. Or maybe makikita mo na ang batas ay nasa iyo, no? Aries. It's gonna be, meron din tayong nakikita mga positive na mga legal documents or documents, mga papers, no, na makikita mo is very positive at success ang resulta. And ito rin yung sinasabing fairness at legal matters, katotohanan at paggawa ng tamang desisyon, no? And expect mo na may darating na positive outcome sa mga legal battles nyo, no? At sabihin natin sabihin nyo, pag nag-aano kayo ng visa, mga pensyon nyo, mga petitions nyo, no? Asahan nyo na approve na, no? Parang ganun po. Asahan nyo na may darating na positive outcome. Okay? So, tingnan mo naman itong King of Chalice dito na bilang ikaw, ang attitude mo, or sabihin natin ito yung emotional matured ka, at andiyan yung compassions mo, andiyan din yung control mo, at kalmadong pag-iisip. Wow, si Aris naging romantic. King of Chalice, parang you're invading the energy ng King of Chalice. Ito yung very matured, para sabihin natin, no? Marami ka ng experience, kaya din siguro, kaya rin siguro naging, naging professional ka na rito. Or sabihin natin dito this is, kalmadong tao rin, kaya kalmadong kalmado ka kasi you have gone for, you have experienced that no? Ito yung sabihin nga natin is lahat na ng experience pagdating sa puso, kasawian, kabiguan, kasayahan, na-experience mo na, no? Kaya yan yung parang tinatawag na emotional maturity, no? Andiyan din yung ang iyong compassion, ang iyong control, at ang very calm na pag-iisip mo na, no? Ayan ang King of Chalice, no? At nakikita mo rito. Pero meron ang tingin ng iba sa iyo o sa kapaligiran mo. Meron kang sinasabi nila siguro na may pagka-reckless ka, no? Ayan, yung padalos-dalos ka o kawalan ng pag-iingat. Kasi normal naman sa Aries yung padalos-dalos, no? Risk taker nga, di ba? So, ang Aries, yan din ang napapansin ng mga nasa paligid mo o ng sabi mo, ng kapitbahay mo, yung mga chismis-chismis dyan, no? Yung mga, ang tawag dyan? Di ko mailam kung may tawag yan, di ba? Mga ususero, ususera. At yung mga sabihin natin, mga kaibigan mo, ang nakikita nila sa iyo is medyo recklessness, no? Ayan din yung padalos-dalos or pag-atubili, or sabihin natin, ito rin yung kawalan mo ng pag-iingat sa mga tao dahil sa paligid mo. Kaya mag-iingat ka ng kukwentuhan mo, mag-iingat ka actually ng sasabihin mo, no? So, dahil you cannot please everybody, tandaan mo yan. And especially the fool dito, no? Ito yung nahulog ka sa bangin dito, no? Kumbaga, wrong move, no? Parang ganon. Pero, sa banda, ay ito lang yung pinag-iingat ka lang naman sa mga taong nasa paligid mo, no?
Ayan, kasi malay mo mabait kunyari tapos hindi naman pala, Aris, no? So ito rin may nakikita ngayon, itong hermit mo, ito yung hopes and fear mo na. So yung pag-asa na maging may social ka at meron din sabihin natin, meron ka ring pangamba rito, no? Na maging masyado kang isolated. Masyado ka yatang nag-ano na, nagsasarili, nagso-solitude ka na, no? Na parang o pwede rin sabihin natin na parang may takot ka rito, no? Or sabihin natin, talagang sineseparate mo sarili mo. O you prepare to be alone, no? Ang sabi ng hermit dito. Parang may pag naka-upright yan, no? Parang may hinahanap ka na hindi na makikita mo through your own through your own lang, no? Na hindi kayang ibigay ang kasagutan ng kahit sino man, kundi ikaw at ikaw lang din ang makakahanap niya ng katotohanan yung para sa sarili mo, no? Since ito naka-reverse, no? The hermit in reverse, ang hope and fears mo. Ito yung pag-asa na maging mas social, pero may pangamba ring maging masyado kang isolated, no? So, ayan. So, labas-labas ka lang. Huwag kang andiyan yung mga friends mo waiting for you. And then, itong 10 of Wands naman, ito yung sabihin natin, may burden o pakiramdam na overwork or sabihin natin malapit ng iyong success mo. This is sabihin natin, pasan mo ang buong mundo ngayon, ibinababa mo, no? Ibig sabihin, you end one of the cycle. And this is also yung, kasi parang tingin mo malapit na ang tagumpay mo pagkatapos ng marami kang pagod. No, parang pasaan mo buong mundo. Ito ang 10 of Wands, kumbaga may new beginning ka, may 11. Ibig sabihin, yung burden mo, pakiramdam mo na overwork ka, malapit ng tagumpay mong darating, no? Pagkatapos ng marami mong pagod at paghihirap. So, sa love life, nakikita natin dito, no? Mukhang may stability ka ngayon dahil sa temperance mo dito na, no? At magandang flow at kasi nag-enjoy ka sa pagiging present at the moment, no? Pero itong challenge mo is Eight of Swords sa pag-ibig. May feeling ka na parang stuck ka sa sitwasyon. Baka iniisip mo wala ng choice or option, no? Pero ang totoo, sarili mo lang ang naglilimit sa'yo, no? So, lumabas ka ng mental cage na yan. Kumbaga, umalis ka. Yan, parang sineself-sabotage mo, sarili mo, no? So, yan ang pinaka-challenge mo. So, lumabas ka na. Dahil ang pundasyon mo rito is Ten of Cups, no? Ito yung sabihin natin, ito yung pundasyon mo sa pag-ibig ay very solid, pulido, no? At happiness at fulfillment, meron na yan. It could be yung pamilya mo, sabihin natin pamilya man yan o sabihin natin matibay na pundasyon, no? With your partner. So ito ang pinanggalingan mo na, no? Dito sa Ten of Cups na yan. Or sa Ten of Chalice. And nakikita natin ang iyong near future, no? May justice ka rito. So ito yung isang fair and balanced na resulta na paparating sa'yo, no? So kung may unresolved issue ka, maayos ito parang makatarungan, no? Very favor sa'yo lahat. Then, especially pag nag-away kayo ng asawa mo or ng boyfriend mo, girlfriend mo, they will realize also, no? Magkakaroon ka kung sinaktan ka, magkakaroon ka ng justice at dinimanda mo, magkakaroon ka ng justice, no? So, nakita mo rito itong justice, isang fair at balance, no? Sabihin natin, ito yung resulta na paparating. Marami, maaayos, no? Ito yung parang ring bakatarungan at maari ring mga unresolved issue. Kanaraso, ano ba yan? No? Sure na positive ang outcome at pabor sa iyo ang lahat. At ito rin yung panahon na dapat kang maging honest sa feeling mo pag may justice ka rito, no? Kasi, ayan. Kasi justice yan, kung anong binigay mo, yun ang aanihin mo, parang gano'n, no? If you give love, love ang babalik sa'yo. If you give money, money ang babalik sa'yo, no? Ayan, hindi ko sinabi mamigay kayo para maraming bumalik na pera, ha? Kayo, ha? Alam ko iniisip nyo, Aris, eh. Okay, so ang pinaka-summary rito, yung tugana mo kung ano yung paparating sa'yo is may 10 of Wands, no? Ang kinalabasan ay pagod, ang kinalabasan sa pagod mo, sa pag-work hard mo sa relationship mo, Aris, no? Nagdadala ka ng mabigat na pasanin sa relationship o kaya naman finally,
malapit mo nang matapos, no? Ang pinaka-cycle na ito, no? At may kaakibat yang pagod na yan na reward. May malaking responsibility na matutupad sa'yo. Hindi kaya ang reward na yan ay ang reconciliations mo sa hinihintay mo ng tao? Hindi kaya yan yung prayer? Yan yung dinadasal mo? Dahil may reconciliation ka rito, someone from your past is returning to your life. Ayan siguro ang pinagdadasal-dasal mo. Ito siguro yung pagkahirap-hirap mo. O sabihin natin, nag-work hard ka para ma-build na yan. Kasi may 10 of chalice ka na po. No? Nag-work hard ka para ma-build uh, para tustusan or sabihin natin ma-fulfill ang wish ng persons mo, no? So asahan mo na someone from your past is darating sa iyo, reconciliation. Some of you naman na may sugat, no? Nakikita natin ang kasi ang reconciliations dalawa yan. It's either na he will come to you to make some closure or sabihin natin na it's either na makikipagbalikan siya sa iyo. So, ang reconciliations na to, makikita mo din ang respect dyan kasi hindi ka iiwan sa ere ng past relationship mo or ng persons mo. Kumbaga, nag-worry rin siya, gusto niya mag-sorry para magkaroon din siya ng healing at ikaw din magkaroon ng healing para both of you are mag-let go o both of you is may magandang settlement or magandang closure, no? So sa mga past na may inaantay diyan na asahan nyo, may someone sa inyong nakaraan sa October 1 to 14 is maaring nandiyan, no? And especially yung mga nanakit sa inyo, baka manghingi ng tawad din sa inyo para ma-heal ka o ma-heal siya. Baka siya rin is hindi makatulog-tulog sa ginawa niya sa yung pag-iwan, no? So, nakikita natin mukhang manghihingi siya ng sorry sa iyo, no? And some of you naman, ito yung hooray-hooray na naghirap at nagsikap sa isang relasyon para maging masaya, no? Kasi may pundasyon na nga kayo, may sinimulan kayo sa 10 of chalice na yan ang pinakapundasyon nyo. So makikita mo rito na someone na baka pagbalik niya is magpapakasal na kayo o pagbalik niya talagang siguro manghihingi siya ng sorry at gusto niya magkatuluyan kayo na-realize niya actually na ikaw pala ang number one. O, di ba? Not number one, but only one. Ayan. Ang ganda. And then, meron ka rin, go ahead daw. O, baka magpapakipot ka, ba? No? Ito sabi, express your love, no? So, go ahead and make a romantic gesture. Huwag nang pakipot, nak, no? Baka makawala pa pag bumalik sa'yo yan. Matagal mo nang inaantay. Talagang nag-work hard ka rin. Talagang nagpapapogi ka. Pinaghahandaan mo to eh. No? So, wag nang pakipot. Okay? Ayan na, express your love. Go ahead and make a romantic gesture. Parang binibigyan ka ng green light na sige, kasi nakita rin ng spirit guide siguro, nagbago na. Baka nag-changes na siya, nagbago na siya, no? Na talagang magiging seryoso na siya sa relationship at i-continue itong 10 of Cups. No? Oh, pero kayo pa rin ang syempre ang final, no? Hindi ko naman sinabi, hindi ko naman pinipilit. Konti lang, no? Kasi nakita ko pre-name mo 'to, nak, eh, 'no? Kita mo magja-justice ka, oh, sa mga nanakit sa inyo may justice. Kumbaga, halimbawa nanakit siya, sinaktan ka, dinemanda mo, ayan, panalo ka, meron ka pang matatanggap na pera, o yan, justice. At talagang ano, 'no, talagang doble karma ang dumating sa kanya, ano? Kikita mo? So, karma is real po, no? Maniwala kayo. Ayan, go and make a romantic gesture daw na pag dumating. So, ito positively na nakikita ko, 80% na reconciliations to na in a good terms, no? Na i-continue sa pag-build ng family, no? Kasi ito kumbaga magkakabalikan because na rin, syempre, pag ibig sabihin ng family, baka meron na rin talaga kayong anak din, no? Or mag-upgrade kayo ng relationship, no? Ayan, magpapakasal, ayan, some of you magbabalik siya sa'yo, magpo-propose na kaagad, no? May kasalan mangyayari. So, ayan, go ahead and make a romantic gesture daw. So, some of you may makikilala rin bago, no? Nakikita natin, it could be Libra, Aquarius, Gemini din, no? Aries, at it could be Pisces, Cancer, Scorpio also ang nakikita nating tao na darating dyan. No? At na maayos na tao, no? Wag na natin isama yung magulong tao. Ayan, maganda. Yan ang naano ko. And then,
So, okay na tayo dito sa Ten of Wands. So, punta naman tayo sa iyong karera, nak, no? Inom lang ako. Hindi, tuloy natin kasi ano lang naman to. Sa, okay. So, pagdating sa iyong karera at pinansyal, pareho ang energy actually na nakita ko sa career at sa financial mo, no? Kaya, so pagsasamahin natin to, no? Ang focus mo ngayon is temperance dito. This is very steady progress, no? At financial stability na, no? Kasi siguro nakaipon ka na nga, no? Talagang naghahanda ka, kaya madatong ka na, no? Magpapakasal ka na yata. Ayan. I hope all, no? And then, nakikita mo rito ang, ay naku, panoorin niyo po yung Aries Soulmate Reading, ha? Kasi parang ito tugma, no? Continuation sa actually ng inyong love life, no? Ng inyong partner, no? Binalidate na naman, no? Ang inyong Aries na, Aries, ano ba yan? Arise, Aries, ang title po, no? Panoorin niyo po yan para makuha niyo po ng lubusan, no? Continuations lang, no? Parang kilala na rin kayong mga viewers ko ng spirit guide ko, no? Talagang, ano siya, continuations ng inyong journey to. Okay, so, ayun nga. Sabi sa'yo, madaldal. Ayan, Eight of Swords, no? So, ito yung hamon na dapat mong harapin. Ayan. Na ano ko eh, hindi pa ako nakaka-move on sa reconciliation sa love life eh, no? Ganda, ganda. Huwag na magpakipot ha, express your love daw ha. Ayan, so balik na tayo sa inyong karera. So, nakikita mo rito, no, yung very stable naman, pero may hamon ka sa trabaho o pera, baka feeling mo na wala kang career movement din, o kaya naman wala kang financial breakthrough, no? So, muli ito yung self-doubt or limiting beliefs. Yan lang naman tanggalin mo, ibalik mo ang tiwala mo sa sarili mo. No? Kasi everything will be fine, no? Have some self-confidence na, no? And then, yung mga self-doubt, limiting beliefs na parang tingin mo hindi mo kaya, I cannot do that, ayan, no? So, wag mong hayaang manalo ang takot mo, no? Sa paggawa ng next move, okay? Wag mong hayaan matalo yan. And, ito yung papasikip sa nakaraan mo, ang Four of Chalice in reverse, no? Ito yung good news din to, no? Kapag nakataob siya. Kasi mukhang noon dati is kontento ka na kung meron ka, no? You're very satisfied. Pero ngayon nakikita mo is naghahanap ka pa ng opportunity. Kumbaga, ready ka na rin tumanggap ng new opportunities at blessing na dumating sa iyo, no? Especially sa trabaho, ayan yung mga mga taas ng sweldo, ayan yung mga investment, no? Nakikita natin na parang igagrab mo yan, pero mag-iingat sa pag-iinvest na, no? Ah, nakikita din natin ang higher goal mo is this chalice of reverse, no? Ang goal mo ay iwanan na ang luma at walang silbing paraan din, no? Kumbaga, yung mga tingin mong hindi na gumagana or mga nagde-declutter ka na, nagtatanggal ka na, nagki-cleanse ka na, no? Parang yung mga nakaraan mo, parang yan ang goal mo is matanggal na at makalimutan mo na ang mga nakaraan din, no? Para makapag-move on ka. Naku, paano? Sino itong babalik sa'yo? Anong gagawin mo rito kung ex mo is babalik? Tapos nakapag-move on ka na, no? Oh, 'di ba? Problema niya na 'yun, no? Tagal-tagal niya kasi. Okay, so balik na tayo. So, nakita natin, iiwan mo na yung lumang style mo rin sa trabaho. Ayan yung may pagka wais ka, no? Minsan natutulog habang nag-work, no? Kunyari, nagbabasa, tulog na pala. Yung mga ganyang estilo, no? Mukhang magbabago ka na, no? Magiging more active ka na. Halimbawa lang po yan, no? At ito rin yung sabihin nating yung pagtatrabaho mo, dati at ang paghahawak mo ng pera, hindi mo na kailangan balikan ang past, no? Ang kumbaga, ayaw mo nang maisip ang past failure mo. Parang mistake na lang yan sa pinagdaanan. Para yan na lang siguro ang iisipin mo, no? Hindi mo na kailangan balikan ng past failure din dito o success, no? Kumbaga, ang focus mo ay future growth na, no? Ayan. And then meron kang external influence dito which is the fool na naka-reverse. So mag-ingat ka sa mga kasamahan mo o sa kaibigan na nagiging pabaya o nagre-risk sa paligid mo, no? So huwag kang maging biktima ng kanilang recklessness sa financial decisions or sabihin natin workplace drama po, no? So maaring may dumating na ano yan sa kapaligiran mo, no? So ito yung pinag-iingat ka kasi ito yung external influence, yung nasa paligid mo, nasa space mo, no?
sa mga kasamahan or sabihin natin kaibigan mo na naging pabaya na masyadong masyadong nagre-risk sa paligid, no? Na nasa paligid mo. Huwag kang maging biktima, inuulit ko, no? Huwag kang maging biktima ng kanilang recklessness, especially sa financial na desisyon nila o sa workplace o trabaho, no? So nakikita mo rito ang summary mo rito kung ano yung paparating na 10 of Wands dito, ang final outcome mo ay success. Pero ito yung talagang pinaghirapan mo, no? Kaya talagang ite-treasure mo to. So makukuha mo yung goal na kung yung promotion, may dagdag na sweldo, malaking proyekto, yung mga financial target mo, no? Success po. Pero dadaan ka muna sa matinding pagod at responsibility. Or sabihin natin, yes, responsibilidad. Yung mga presyo ng tagumpay mo, yun ang doon ka nag-invest sa hard work. Kaya yun ang presyo ng tagumpay mo, no? Yung pagod, responsibility mo, dadaan ka muna sa isang napakahirap, no? Pero after niyan, ayan, papetik-petik ka na lang, chillax-chillax ka na lang, no? Ayan. So, ayan, I hope po, nagustuhan mong ating reading, no? Andali. Parang may kulang pa akong gustong ibigay sa inyo, no? Ayan, si Archangel Metatron. Ba, ilang beses na yata lumalabas sa ito, Aris. No? Nasilip ko lang na ano dito. Archangel Metatron, focus on your higher priorities, ha? I will help you get organized and motivated, sabi ni Archangel Metatron, no? Siya yung nag-guide sa inyo sa October 1 to 14, Aris. I think this is second time na lumabas sa'yo, no? The whole reading ko. So, make sure na alam mo kung alam mo talagang ano, no? Kung ano yung una mong i-priority. So, dapat din maganda rin yung talagang nag-organize kayo ng place nyo, no? Para alam mo na para mas madaling makapag-isip, no? At klaro ang mind mo, no? Ayan. So, I hope na nag-enjoy ka sa ating reading. Maraming salamat and God bless you all. So, kung nagustuhan niyo po ang video ito, pa-like naman po dyan at pa-hype na rin po sa mga gumagamit ng cellphone. And thank you so much and God bless you po. Bye-bye po.